Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, so quick update lang tayo kay Bitcoin kasi na-hit agad yung final target natin, ano? So kahapon, nagsasabi ko sa inyo, okay, andito yung price, no? Nasa baba. Ano sabi natin? Okay, ang main target ko po ay value area high at na-hit na agad yung target natin. So kailangan ko mag-update agad. Kaya syempre, ano yung gagawin mo susunod? So ngayon, ulitin ko, recap lang. Dito po tayo nakapasok no? Sa previous week low. I think dito sa area na yan. Ito yung deviation. Pag reclaim, mayroon tayong trigger entry dito. So sa hindi nakakalam ko ni trigger entry is maglalagay ka ng trigger dito. For example, nag-trigger entry ako. Ang trigger price ko ay eto pag-akyat. Okay? So nung na-trigger yon, maglalagay ako ng either market order or limit order sa area na to na para pag tinamaan to, at sinagasaan yung price na limit order ko, makukuha. Why? Bakit? Bakit hindi ako dito pumasok? Resistance yan eh. Ano ba main rule? Main rule, long the support. Short the resistance. Ang main bias ko ay, main analysis o main thesis ko kay Bitcoin ay, ito po ay trap. Okay? Once na magkaroon ng reclaim, trap to, yun po yung mag-fuel sa price para umangat. Bakit? Nakita may candle. Bakit? Ito po ay short positions. Okay? Nakita nyo candle, ang liit. Kasi nga po, retailers yan. So, meron tayong short positions dito. Once yan ma-break, ano po tawag doon? Once na ma-stop out sila, yun po ay buy order. So, pagka na-stop out sila, buy order yun, aangat yung price. Kasi buy order nga, di ba? Isa pa, yung mga naghihintay na mag-reclaim dito, syempre, magsasabay-sabay, kaya kita mo yung candle. No? Ganda ng ikot ng candle. Ngayon, so malinaw yun, no? Ngayon, dito, napasukan din natin to kasi range lang yan. No? Magcha-chop yan sa gitna, and then dito din, no? So, 3 entries, lahat yon successful, and then full target, ito. Pero nag-take profit na ba ako sa lahat? 65%, 75% close na lahat. So, meron na tayo natitirang 25%. Why? Bakit? So, nag-expect ako ng expansion. Okay, so bakit nagtira pa ako, no? Kasi ganito yan, no? Ngayon, yung 75% na yun, okay na ako doon. Ang stop loss nun, andito na sa mid area. So, profit pa rin kahit may stopped out. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ko na finul? Kasi ganito yan. Gusto ko, meron akong allowance. What do you mean by allowance? So, for example, kasi nakakita ko ng expansion signs. No? Nakakakita ko ng expansion na signs. Kapag nakita ko yun, okay, I expect expansion. Pero since nasa range tayo, kailangan ko mag-de-risk. What do you mean de-risk? Kasi range yan eh. So, there's a likely chance na bumagsak ulit yan kasi nasa range nga eh. So, higher time frame range ito tapos ito yung mga range mo sa weekly time frame. So, ito may trades tayo dyan, no? So, ngayon, pwede yan bumagsak kasi nasa range high. Pero, tandaan nyo, galing tong deviation. Okay, there are signs, no? So, hindi ko na lang yun isabihin kasi, ano ko yun, no? Tawag dito, edge ko yun, ano? Isa yun sa mga discoveries ko while trading. So, ngayon, okay, meron tayong deviation, then meron tayong signs na magkakaroon tayo na expansion. So, usually, kapag ganun, took 6 weeks para mag-expand. No? Siyempre, ang dami pang upside move niyan. So, ngayon, expect ko na mas mataas o ngayon, para magdagdag, no? Yung video kasi na to, what's next, no? Ano susunod? So, ako, ganito, kapatid, no? So, siyempre, nasa resistance tayo. Anong gusto mo? Magkaroon tayo ng breakout sa resistance na range high sa higher time frame and then mag-trade above with acceptance, no? Magkaroon tayo ng acceptance, no? Okay, so yan yung papasukan ko using range next week, no? Hindi ko yan papasukan ngayon, no? Kasi meron pa akong entry, okay? Pero pwede na akong mag-risk ulit kasi the risk na yung previous entries ko, no? At yung mga altcoins ko na trade, 50% partially take profit ko na meron lang 50% na natitira kasi altcoins yun. Nag-expect pa ako ng more upside move, no? Pero lahat yun nasa break-even stop loss na. So ngayon, ano yung masasabi ko dyan? Yun nga. Okay? So, nag-expect ko na expansion pero meron yan mga chop o yung retracement, no? Pwede. Pero gusto ko
magkaroon niya ng no? At magkaroon ng acceptance above nito. Yun yung gusto kong mangyari. Okay? Pero next week na yun, kapag nag-print na yung range next week, no? So, okay, yun yung aabangan natin. So, weekly open yung aabangan ko doon, no? So, gusto ko magkaroon ng drop sa weekly open, and then once nagkaroon ng reclaim, nagkaroon ng strength, pasukan natin yan, no? Okay? While meron tayong 25% na outstanding position. Kapag meron ka outstanding position, may lalim ka pa, no? May sasapo dun sa position mo, hindi ka magdo-draw down. Okay? So, magka-draw down ka man, sapo pa rin yan, no? Kumbaga, merong nakasapo. Malinaw? So, yun po yung execution part, no? Okay? So, sana meron kayo nakuha dun. Ethereum, no? Kay Ethereum naman, same, no? Nasa value area high tayo, pero siya, no? Nakita mo, nagkaroon ng sell, no? Sell dito. Pero, mahina, no? Kung may fear yan, I expect na malaki yung yung, for example, ganitong candle, no? Pero hindi. At na-break niya, nagkikreate ngayon siya ng higher na high dito sa week 2, no? So, I expect more upside, okay? More upside. So, unang target is 2,537 pagka nagkaroon tayo ng acceptance above ng value area high na yan. Okay? So, sobrang dali lang yan, no? So, ano entry niyan? Wait next week. Hintayin natin next week kasi magkakaroon niya ng retracement early days of the week, and then hintayin natin magkaroon ng strength. Doon tayo papasok. Okay? So, malinaw yan, ha? So, Ethereum, Bitcoin, okay na tayo doon. So, ngayon sa mga altcoins, mid-caps and low-caps, hindi ko muna yan mai-share kasi majority nila ay ranging. Kapag ranging ang mid-caps at low-caps, hindi maganda pasukan. So, trading the range lang din yun. Okay? So, for example, nasa may key levels ng range, pasukan mo and then establish mo lang position mo, lagi ka ng stop loss once magpakita ng pump. And then, ganun lang i-trade yun, no? Sobrang dali lang nun. Ngayon, kung bakit Ethereum at Bitcoin lang yung tinuturo ko sa inyo, kasi ito lang yung mahalaga. Okay? So, yun, no? Tapos sa altcoins naman, syempre, kailangan alam mo kung nasan yung flow ng pera. Tinuro ko yan sa tutorial. Okay. Okay, ano pa? Okay, so malinaw na tayo sa Bitcoin at Ethereum. So, ang hinihintay lang natin next week na range kasi doon tayo papasok. Gusto natin makakita ng expansion. Kasi for me, overextended na to. Mahirap na tapasukan, no? Kasi wala nang risk to reward ratio yan. Wala nang magandang risk to reward ratio yan, no? So, ganun lang siya kasimple. Nakita nyo dito, andito yung point of control natin. Sa range na to, sa higher time frame, then nagkaroon tayo ng reclaim, then test, dun, nag-hold yung price dito sa area na to, then nag-pump na to value area high, which is range high. Okay, so when you are in the range, play the range. No reason kung bakit tayo nagde-de-risk sa mga trades natin kasi nasa range, no. Pero once magpakita to ng signs na magkakaroon ng expansion, no. So meron tayo diyang rules ay pwede tayo mag-re-enter ulit, no. Pero meron tayong remaining positions pa sa mga yan. So ngayon, okay, so 44,800. Okay, no. Spot on yung analysis natin, no. Ngayon, hindi ko tatapos itong video na analysis lang. Gusto ko meron kayong makuha. No? Merong market psychology, meron, alam mo yan, yung kompleto, market psychology, merong tips, merong analysis. Kasi, dito pa lang makikita mo na kung paano mag-analyze, di ba? Tapos, kung mag-enroll ka pa sa akin, makuha mo agad yung buong sistema. No? Ngayon, eto, no? Lahat yan, technical analysis at market psychology lang. Kung wala kang position sizing, dun pa lang, talo ka na. Hindi ka magiging successful kung hindi ka marunong nun. Bakit? Okay? Pakita ko sa'yo, no? Okay, so, okay. For example, meron ka $1,000 na account, no? For example. Okay? So, ito yung problema ng iba, no? Majority, hindi marunong na ito, no? Pero, okay, so, turo ko sa inyo. For example, mag-risk ako ng $50, no? Ito yung mahalaga lang dyan. Risk. And then, position size. Hindi mahalaga yung leverage at papakita ko sa inyo yan sa computation. Okay, so ako gumana ito, kapatid, no? For example, ang risk ko ay 5% lang. Okay, so that's $50. Meron akong leverage na 100. Ang position size ko is 1692.
ang margin lang na magagamit ko ay $16 out of $1,000. Maliit lang. Pero, gambling ba yon? Kasi naka 100x ako. Ang risk ko 50 lang din eh. So, paano naging gambling yun? Okay? Okay, pakita ko pa sa inyo. What if 10x? Baka mas maliit, no? Okay, 10x. Ano nangyari? Position size same, risk same. So, bakit mahalaga yung leverage? Hindi ho mahalaga yun, no? Ilan yung margin na gamit? 169 out of 1,000. So, ang laki nang nagamit agad, no? Ang laki agad nang nagamit. Okay? Yun, papasok mo yun sa isip mo. Bakit nag-high leverage yung Supremo para lang magpakita ng high percentage PNL? Papakita ko sa inyo kung bakit yun napakahalaga ng high leverage, no? Pakita ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng high leverage para matauhan kayo, no? So, una, 100x. How much margin yung magamit mo? 16. Okay. For example, nag-trade ka, Bitcoin trade, no? Pakita ko sa inyo, ang Bitcoin long. Ang nagamit ko, ay sabihin, una, dito mo tayo sa low leverage, no? 169. Okay. For example, 169 yung ano mo. Okay? Okay. So, ang risk mo ay 5% risk per trade. No? Sobrang liit na risk for $1,000. So, ngayon, ETH long. Okay? So, sabihin natin, 169 ulit yun. No? So, hindi na ho yan 5% risk. Ano na yan? 10% risk. Pero ilang margin yung nagamit mo? 338, no? 338 yung nagamit mo. Okay, so that's 30% halos ng 1,000. For example, nag-entry ka ulit, no? Sol long, no? So 169, oh. So ilan na 'yan, no? Okay. So half na ng total capital mo ay gamit mo na. Half na, no? 5% risk per trade lang yan. Pag ba umentry ka sa Bitcoin long, magpe-play ba yan agad or kailangan mo maghintay ng weeks para mag-play? Di ba merong hintayan yan? Hindi siya agad-agad. So ngayon, gamit mo to, paano ka pa e-entry ng mas maraming trade? Okay? So kailangan mag-play muna to bago entry. So yung opportunities, nauubos, no? Tapos, 1,000 nakalagay, ang ginagamit mo lang ang konti. What if, for example, naka-high leverage, no? So, ang ginamit mo lang, 16, 16, 16. $48 lang ginamit mo. Ilan yung risk, no? Risk. Same 50, 50, 50. Okay? So, pwede kang magbawas ng capital mo. Pwedeng maging $500 yan, tapos sabihin natin 10% risk. Yung 500 mo na sa spot, kumikita. Naka-allocate na agad. Paano mo yun magagawa kung naka 10x ka? Ubus na agad yung 500 mo. Dahil naka 100x ka, same risk, same position size, ano nangyari? 48 lang nagamit mo, pero same risk. Tapos yung ibang pera mo, pwede mo i-invest sa iba. Same risk, same profit. Gets mo ngayon yung importance? Kung marunong ka mag-position size, yung ibang pera mo, safe, no? Safe, tapos umiikot, no? Unlike kapag low leverage ka, tapos naka-high margin ka, gamit mo lahat agad yun. Same risk. $50 yung risk. Same lang. 10x. Same risk. Okay? So, make sense? So, hindi ko maintindihan bakit sinasabing gambling kapag high leverage. So, hindi naman tayo galit, no? Nagbabaliwanag lang. No? Kasi, ang tagal ng discussion yan, eh. No? Ngayon, malinaw na tayo sa analysis, malinaw na tayo, meron ka rin na pulot about position size, bakit tayo nag-high leverage, then yun, okay?
So, yun lang kapatid. Ano? Then, more tips, more knowledge tayo sa mga susunod na video. Sana malinaw sa inyo yung analysis natin. So, top na. So, medyo nag-risk na tayo. No? So, hindi po ako magre-re-entry muna. Next week ang re-entry, magagawa ulit tayo ng video. No? Kapag nagkaroon tayo ng acceptance dito, yun po yung mag-iano. Ngayon, meron pa po tayong konting exposure, lalo na sa hindi ako galit. At saka yung nga pala, no? So, BitGet, tsaka OKX. Sa mga wala pang exchange, gagawa po tayo ng tutorial niyan soon. Okay, so medyo niluluto-luto ko na yan, ano? Pasok lang kayo, no? Andyan po yung nasa description po yung link, ano? Yung makalaking tulong po yan sa channel. And then sa mga gustong mag-enroll sa course ko, no? Okay, PM mo lang ako na sobrang murang halaga habang buhay mo nang gagamitin yun. Tsaka yung ibabayad mo doon na 100, isang trade lang yun par na $20 risk. Isang $20 risk, pasok, bawi mo na agad yun. No? Pag naaral mo yung strategy, no? So, ikaw, okay? So, yun lang kapatid, no? God bless.